Hello mga katropa, Michelle Vlogs here. Welcome back to my channel. For today's video mga katropa ay magluluto ulit tayo. Nung nakaraan pa kasi ako nagki-crave sa nilagang pata. Yan guys, samahan niyo po ulit ako magluto. Pag ako nga pala guys nagluluto ng karne, pinapakuluan ko muna ito ng 10 to 15 minutes para lumabas yung kanyang mga impurities. O yung tinatawag nilang dumi daw ng mga karne, tapos uhugasan ko lang itong mabuti at papakuluan ko ulit. Pinakulaan ko lang pala yan guys ng 2 oras sa mahinang apoy para mas lalong malambot. Alam niyo naman naka-brace tayo, hindi natin kaya yung matigas. Pero dahil may cravings tayo, abay syempre gagawa natin ang paraan yan. Ayan nga guys, habang nagpapakulo ako ng ating karne at habang pinapalambot ko ito ay pine-prepare ko naman itong ating mga ingredients. Ang version ko nga pala guys, kapag nagluluto ako ng nilaga ay nilalagyan ko ng saging na saba, mais, tapos imbis na patatas ay kamote. Yummy. Gusto ko kasi yung medyo malapot, tapos manamis-namis yung sabaw, lalo na kapag nilagang baka at saka yung pata. Pero dahil wala akong nakitang kamote at saka mais, okay na rin yung patatas. Hindi ko rin pala na-enjoy guys ang nilaga ko kapag walang pechay Tagalog. Ewan ko ba, basta hinahanap-hanap ko rin yung lasa niya. Kahit nga walang masyadong sahog, basta yung mga nabanggit ko na gulay ay meron. Tapos malasang malasa yung sibuyas, abay okay na kahit sa inyo na yung karne, sa akin na lang yung sabaw, tsaka ang gulay. Ganun lang kababaw yung kaligayahan ko guys, o ngayon alam nyo na. Ayan nga at after 2 hours ay finally malambot na rin yung ating nilagang pata. Kaya sunod naman na ilalagay ko na yung ating saging tsaka yung kalahati ng ating sibuyas para lumasa sa sabaw. Papakuluin lang natin yan guys hanggang sa makuha ko na yung gusto ko na lasa. Mabilis na rin lalasa yun guys kasi sobrang hinog na yung saging. Nasobrahan nga sa hinog kasi nung nakaraang rest day ko ay hilaw pa siya kaya nagbilang ulit ako ng another rest day. Tapos isinabay ko na rin yung ating patatas para sabay-sabay na silang maluto. Bihira lang din naman nagtitinda dito guys ng saging na saba. Tapos nung nakita ko pa nga siya ay medyo mahal tapos hilaw pa. Kaso ang problema kasi sa akin, palibhasa ay marunong akong magluto. Kapag may cravings ako at hindi ko nakakain, ay ang dami-dami kong nagiging cravings hanggang hindi ko nakakain yung gusto kong kainin. Kaya naman kahit ang tagal mahinog ng saging, aba hinintay ko talaga at hindi ako nagluto hanggat hindi yun hinog. Sunod naman nating i-prepare guys yung ating pechay Tagalog, buti na lang at may nakita ako sa Carrefour. Tinanggal ko lang pala yung matigas sa puno niyan tapos hinati ko na sa gitna. Isinunod ko naman gayatin itong ating repolyo, hinati ko lang din siya sa gitna tapos tinanggal ko lang yung matigas niya na parang buto. Hindi ko naman tinanggal lahat para hindi siya maghiwa-hiwalay at para na rin hindi siya madurog. Sa nilaga kasi ang repolyo din ang isa sa ating kinakain kahit hindi na ako masyadong kumain ng karne, basta merong gulay at syempre meron ding repolyo. Nakakabusog rin naman kasi ang repolyo, mabigat siya tiyan at saka kasama rin siya sa diet ko. Kaya dinadamihan ko talaga ng repolyo para hindi ako masyado makakain ng kanin. Pero ngayon ay mukhang mapaparami pa rin ako. At dahil medyo malambot na rin yung patatas, ay ilagay ko na rin yung ating kalahating sibuyas na itinira ko kanina. Ayoko kasi inilalagay lahat yung sibuyas kapag nagpapalambot pa lang kasi nawawala yung lasa. Kaya nagtitira talaga ako at pag malambot na at saka ako ilalagay yung iba para yung lasa niya nandun pa rin. Tapos papakuluin ko lang siya saglit. Nag-prepare na rin pala ako dyan ang gagawin kong sausawan, lalagyan ko na lang mamaya ng patis. Yummy. Ayan, at dahil malambot na maigi yung ating patatas, ganun din yung ating sibuyas, ay isunod naman natin ang ating repolyo. Papalambutin ko lang yan mabuti at babantayan ko siya para hindi ma-overcook. Tatakpan ko din naman mamaya yung ating kawali, kaya maluluto na rin siya. At dahil siksik yung ating repolyo, ay hiniwa ko muna siya sa gitna para maghiwa-hiwalay at maluto din yung iba. Pag bumibili din kasi ako ng repolyo, pinipili ko talaga yung siksik kaysa dun sa walang masyadong laman para sulit din yung bayad. Nagmahal na rin kasi yung mga gulay. Ganun lang yung ginagawa ko guys kasi dati nung hindi ko ginaganon, luto yung labas pero sa gitna matigas. Kasi nga siksik siya at hindi siya naaabot ng tubig. At dahil malambot na ang lahat ng ating dapat palambutin, ay isinod ko na naman ang ating pangpinali, ang ating pechay Tagalog.
Nilubog ko lang siya ng bahagya sa ating sabaw at pinakuluan ko ng mga 1 to 2 minutes. Tapos yan, luto na ang ating nilagang pata na may saging na sabaw. Tara guys, let's eat! Yun lang for today's video. Thank you for watching. See you in my next vlog. Ingat kayo palagi. Bye-bye!